Huwag niyong isisi sa nakaraang gobyerno dahil kayong mga nakaupo ang nagpapahirap sa mga tao. Tila mag-asawang sampal ang humampas sa pagmumukha ng mga kongresista sa naging pagdinig ng Kamara sa pagitan nila ng mga mangingisda sa Masinloc, Zambales. Sa nasabing hearing, pinanindigan ng mga fisher folks na noong naupo si dating Pangulong Rodrigo Duterte ay malaya silang nakakapangisda, maraming ani at walang tensyon sa pagitan ng China. Ngunit ano raw ba ang nangyari at ano ang ginawa ng kasalukuyang gobyerno ni President Marcos na pakiwari sa halip na mas palawigin ang hanapbuhay ng mga mangingisda ay mukhang ibinalik pa nito ang bangungot noong 2014 kung saan sa panahon ni dating Pangulong Noynoy Aquino ay may mga binombang mangingisdang Pinoy ang Chinese Coast Guard. Dagdag pa nila, hindi nila kailangan ng mga ayuda dahil ito ay may hangganan. Ang kailangan nila ay payapang makapangisda dahil kaya ron nilang bumuhay ng pamilya nang hindi umaasa sa gobyernong tila may mga politiko nagpapakita lamang sa tuwing nalalapit ang eleksyon. Panoorin ang controversial hearing kung saan sapul sa pagmumukha ang mga kongresista nang sampalin sila ng katotohanan ng mga mangingisda na mabuti pa noong panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte malaya silang makapangisda sa West Philippine Sea. Ngunit ngayon, sa halip raw na mas malaya silang makapaghanap buhay, tila mawawala na sila ng buhay dahil sa ginagawa raw ng kasalukuyang pamahalaan. Panoorin ang full controversial video. Po talaga ang unang hinaras ng China dyan ng 2014. Pero sa panahon naman nung nangyari na naging presidente si Rodrigo Duterte, kaya muli po kaming nakabalik. Pero sa panahon ngayon po, hindi po namin alam dahil din sa sinasabing gentleman agreement. Bigla pong nag-alarma na naman ang China na nung May 14 is nakabaho di Masinloc po kami is talagang pinilit po kaming pauwiin. Kaya ang pag-uumpisa po talaga ng pangharas ng China dyan is 2014, pero nahinto po nung umupo si President Duterte. Kaya kami pong mga mangingisda na laging nandyan po si Scarborough is nakabalik. Pero sa ngayon lang po ulit na nang haras ulit sila ng mga Pilipinong nangingisda. Kaya having gentleman's agreement. So bago po mag 2014, malaya ho kayong nangingisda doon. Opo sir, mula nung gaya ng sinabi ko, mula nung umupo si Presidente Duterte, hanggang sa ngayon nakapangisda kami. Ngayon lang po nangyari muli nung May 14 ngayon pong taon lang. Iko po, lumalabas lang pag tuwing eleksyon. Iko-correct ko lang po yun. Sinimulan ng China itong pagharang sa pangingisda ninyo. Kapag eleksyon, kilala mo kami. Pagdating sa problema, di nyo kami kilala. Paano po? Ito po, diretsahan po. Diretsahan po. Ang sinasabi ko, sasalubin ko po, diretsahan po ako. Huwag po kayong sumama sa amin kami mangingisda. Dahil sinasabi ko lang po ang salubin namin kami mangingisda. Hirap na hirap po kami. Hindi po sapat ang ayuda. Malayang pangingisda lang po ang kailangan namin. Marami pong salamat. Five minutes po. You have 5 minutes, sir. Magandang. Okay. Hello po, hello. Ito, ma'am, salamat. Unang-una po mga kabarangay, dito po sa bayan po ng Zambales. Nagpapasalamat po ako sa aming mga usay na Nanay Bing, talagang isang nanay na mapagmahal sa kanyang mga anak. Nandiyan po ang ating mahal na gobernador, isang tatay na mapagmahal dito po sa Zambales. Hindi po kami pinapabayaan, lalong na po yung bayan po ng Santa Cruz. Ito po isang patotoo. Bata pa ako, nangingisda na ako. Hanggang umabot po sa, nanalo po akong bilang kapitan. 15 years old po ako, nangingisda na ako, dahil tatay ko po isang fisherman. Excuse Kap, manyari po magpakilala kayo. Anong barangay kayo at anong bayan po? Okay po, yung nasabi po ni Nanay Bing kanina, ako po si Jerry Munja, barangay captain po ng barangay Locapo North. Isa po akong mangingisda. Ang tatay ko isang mangingisda, kaya natuto po akong mangingisda. 15 years old pa po ako, nangingisda na ako, Nay. Di kada 80, minsan napunta po kami ng Calboro. Doon po sa Calboro talagang napakaraming isda. Pagpunta po namin ng Lunes, babalik po kami ng Bernes. Puno na po yung malaking bangka po namin. Tuwang-tuwa po yung aming mangingisda, kaya marami pong nagpagawa ng mga lalaking bangka.
Maraming pumunta ng Kalburo dahil doon po ang yaman ng Zambales. Pero sa ngayon mga kaibigan, nandiyan po tayong lahat. Hirap na po kami talaga. Buhat nung pinagbawal ng mga Chinese na dadako kami doon. Hirap na po talaga kami. Patunay na po, nandiyan po ang aking kabarangay. Na humingi po kami ng tulong. Lalong-lalo na po dito po sa aming mahal na gobernador, John Ibdani. Lalo na po kay Nanay Bing Manikis, Nay. Talagang tulungan niyo po kami. Mga kabarangay ko, isang linggo lang po hindi makalaot. Ang sabi po sa akin, Kap, bigas. Dahil wala na po silang maisaing. Namumuhay po kami ngayon sa mga payaw. Nandiyan po ang aming mahal na former kapitan. Marami po siyang payaw. Pero ang payaw niya po minsan nawawala. Napapatid yung kanyang mga payaw. Kaya sana po sa inyo po mga congressman, sa aking idol, Dan Fernandez at Richard Gomez, sir. Idol ko po sa pelikulang mga ito eh. Okay po. Okay. Ayan po yung aking mga kabarangay. Humingi po ng tulong po sa inyo. Talagang naghihikaws na po yung aming paingisda dito po sa bayan ng Santa Cruz. Sabi nga ni Nanay Bing, hindi po bayan ng Santa Cruz, buong Zambales po, buong paingisda ng Zambales. Kanya sir, talagang gusto po namin talaga magsigawan kay Xi Jinping. Natanggalin na po yung mga barko dyan sa Escalporasyon para patuloy po yung aming paingisda. Nananawagan po kami sa inyo lahat. Muli po Nanay Bing, Sir John Ibdani, maraming salamat po dahil nasabi na po namin yung aming naranasan dyan. Ayan po ang isang kapitbahay namin kabarangay. Sinabi po niya na inispirahan sila. Kanya patunay po na talagang mahirap yung kalagayan po namin may isda ngayon. Muli po, isang magandang umaga po sa atin lahat. Thank you. Salamat po, Kapitan. Salamat po, Kapitan. Sino po sunod? Isang magandang umaga po sa ating lahat. Sa pamumuna po ng ating mahal na mayor, ang ating vice mayor at ng council po ng bayan ng Masinloc. Sa ating pong mahal na ama ng ating pong lalawigan, mahal na gobernador po, John Ibdani. At sa lahat po ng ating mga kongresista na narito po ngayon, sa pamumuna po ng ating na congresswoman, Madam Manikis, Nanay. Magandang umaga po sa inyong lahat. At sa lahat po ng mga narito ngayon, sa lahat ng mga panauhin po, ay nais ko rin po sa inyong ipabatid na bilang isang pangulo ng isang mangingisda dito sa bayan po ng Masinloc. Ako po si Ginoong Leonardo Quaresma, mula po sa New Masinloc Fisherman Association, at isa rin po ako sa nangunguna at spokesperson po ng mga mangingisda sa lalawigan po ng Zambales. Sa ngayon po, ako po ay nagsasalita ngayon at nais kong iparating sa inyo kung ano po yung nararanasan ng ating mga mangisda, hindi lamang po dito sa bayan ng Masinloc, kundi sa lalawigan po ng Zambales. Sapagkat mula po nung nag-stand up ang Escalporasyon o ang Panatagsyon o ng Baho de Masinloc, ay totoong natigilan na po, ay totoong malaki na po yung pagbabago ng pangingisda ng ating pong mga kababayan, ng ating mga ibang mula sa ibang ng ating bansa. Mula po sa Pangasinan, mula po sa lalawigan po ng Bataan, at marami pa pong iba na pumupunta po na nangingisda sa lugar natin. Kaya mula po nung nag-stand up ito, nagpipilit pa rin po yung ating mga mangingisda na pumalaot na para pumunta sa Baho de Masinloc. Subalit nararanasan na po nila ang pambubuli tungkol dito ng mga Chinese Coast Guard. At maliban dito, dito na po hinaharang yung ating mga mangingisda, pinipigilan na pumasok doon sa loob ng lagon. At ganoon din po ay kinukuha yung magagandang huli ng ating mga mangingisda at kanila pong kinukuha at kung ano yung kanilang hindi maibigan, yun na lamang po ang naiuwi ng ating mga mangingisda. Ganyan po kalungkot na nangyayari sa ating pong kasamang mangingisda dito po sa lalawigan ng Zambales at ng ating karatig lalawigan sa ating pong bansa. Kaya nakakalungkot po ito sa amin sapagkat mayroon pong nakakaranas ng water cannon. Noong 2013, kami po ay pinuntahan ng Solicitor General para alamin kung sino po yung pangunahin na nakapunta sa Escalporasyon. Para sila po ito ang magbigay ng testimonya para maipakita ang Baho de Masinloc o ng West Philippine Sea ay totoong pag-aari po natin dito sa ating lipunan at hindi ito pag-aari ng dayuhang bansa. Kaya nagbigay po ako ng 6 noon na nagbigay po ng testimonya sa UNCLOS para magpapatibay na ito po yung pangunahing nakadiskubre sa West Philippine Sea. At maliban po dito ay noong 2016 ay baba po ang desisyon na naipanalo po natin ang kaso sa tribunal. At maliban dito ay noong 2013 naman diyan na nilagyan po ng giant barrier yung Baho de Masinloc. Subalit sa kasamang palad, dahil siguro kaysa natin yung kalikasan, winasak ng masamang panahon yung kanilang inilagay na giant water dyan sa lugar na yan. At bukod pa rito, nakaranas din po yung ilan nating mga kababayan na mula po sa Santa Cruz at mula sa bayan po ng Subic, na water cannon sila noong 2014. Mayroon pong lumabas na sa mga pahayagan na nangyari po sa ating mga mangisda. At noong 2018 naman po, mayroon tayong kababayan na mangingisda mula po sa Subic na binangga yung likuran ng kanilang bangka at nawasak po ito. Marami po tayong kababayan na mula sa Subic na saksi po sa pangyayaring yan.
Sa ngayon, sa kasalukuyan, alam niyo po na dati-dati po sa mula sa gilid ng Baho de Masinloc, nakakarating po yung ating mga mangisda doon. At yung carrier po ng mga Chinese Coast Guard hindi na po nakakapasok dyan. Ay, hinalang na po nila yung kanilang malaking carrier dyan sa bukana ng Baho de Masinloc. Kaya yung mga malalaking motherboat po natin dyan hindi na po nakakapasok. At ang nangyayari, yung ating maliliit na sinasama ng mga motherboat, sila na lamang po yung nakakapasok sa loob, parang magnanakaw. Sabi ko nga saya, marami kong mga interview sa mga journalist. At maliban dito, ang nangyayari, pagka nakita nila yung ating mga mangisda na nakakapasok dyan at marami na silang huli, yan na po nangyayari yung sinasabi nila na pinapalabas pa noon, na barter yung nangyayari. Pero hindi naman po totoong barter ang pangyayari dyan, kundi ito ay isang pambubuli sa ating mga kasamang mangisda na kinukuha nila minsan nagkakahalaga ng 10,000 yung kanilang kinukuhang huling isda at ang pinapalit nila ay 5 kilong noodles na may expired pa yung kanilang binibigay. Pinalabas ko po yan sa presscon, sa UP nung nagkaroon ng presscon yan, pinalabas ko po yan noon para may pakita na totoong ganito ang pambubuli ng mga Chinese Coast Guard dyan sa bagay na yan. At itong huli, nung dati-dati, nakakalapit pa yung ating mga motherboat mula po sa 1 nautical miles, 2 nautical miles, 3 nautical miles, pero sa kasalukuyan po ngayon, itong huling paglapyan po namin dyan, hanggang sa 24 nautical miles na lang po yung aming mga distansya ng mga motherboat natin dyan, na hindi na po totoong pinapalapit na yung ating mga motherboat para sa ganun ay hindi po mahirapan yung ating mga mangisda. Kaya sa po ay sa kasalukuyan, hello. So yan po yung kasalukuyang nangyayari po ngayon. Kaya nakakalungkot po. Tapos yung nagkaroon po ng regata, sinasabi po nila na pagka itong June 15 ay uhulihin na raw po nila yung mga mangisda na papasok dyan po sa Baho de Masinloc. So nakakalungkot po. Sir, kindly wind up. Yes po. Last 1 minute po. I-observe lang po natin yung 5 minutes. So, yan lamang po ang kasalukuyang pangyayari ngayon. Kaya ako po ay nagpapasalamat sa lahat po ng narito ngayon sapagkat napakinggan nyo po yung mga hinaing ng mga mangingisda po natin. At sana sa tulong po ninyo ay mabigyan po natin ng lunas ang mga ganitong suliranin po na ating pong nararanasan ngayon. Sapagkat hindi lamang po ito usapin naming mga mangingisda sa bayan ng Masinloc, usapin po ito sa buong po natin. Marami pong salamat at mabuhay po tayong lahat. Maraming salamat po sa presidente ng mga mangingisda. Isunod naman po natin ang grupo ng San Salvador, Masinloc. Hello. Mga pala po si Jeep Rilad bilang chairman ng mangingisda po dyan sa San Salvador, Masinloc, Zambales, na talaga pong marami na pong karanasan sa West Philippine Sea. Gusto ko lang po sana iparating sa inyo na sa mga nandito po sa ating harapan na sa ating mga Pilipino na wala naman po tayong kakayahan na lumaban sa kanila. Isa lang naman po ang daing naming mga isda na huling maibalik kami muli sa West Philippine Sea at Baho de Masinloc na makapangisda. Dahil sa totoo lang po, napakarami na naming karanasan na napangaharas. Hindi po namin iniindayan ang hinihiling po lang namin sa gobyerno natin na kaming mga daga Masinloquinyo ay malaya pong makapangisdang muli sa Baho de Masinloc na walang gumagambala sa amin. Kahit nandyan po ang mga China, okay lang po sa amin. Kasi kung sa tatanungin lang naman po kami lang po naman talaga ang pinakabantay ng Baho de Masinloc. Kaming mga daga Masinloc talaga ang laging nandyan, mga daga Santa Cruz ang laging nandyan. Kaya gusto ko lang po sanang iparating sa inyo na ang gusto lang po naming mga isda talagang maging maayos ang sitwasyon namin, makapaglakbay at walang takot na laging nandyan sa aming sarili na naglalayak para mangisda sa Baho de Masinloc. Yun lang naman po ang lagi naming hiling at may parating sa inyo na sana kami po ay matulungan na sa mga nangyayaring ito po na may dumating sa amin na kaming mga isda uhuli ng China, masakit po sa aming kalooban. Kaya ang gusto lang po sana naming iparating sa inyo na sana matulungan kaming muli na walang gagambala sa amin na mangisdang muli sa Baho de Masinloc. Yun lang naman po ang tanging kong dapat iparating sa inyo. Yun lang po. Salamat po. Salamat po. Sunod natin, kuya. Galing naman po sa Santa Cruz. Ako po si Noli de los Santos, taga Santa Cruz po. Isa pong may isda. Noon, marami. Sagana. Kayang buhayin ng pamilya. Kaya ko paaralin ng mga anak ko. Mangisda kami. Malakang. Nangarang kami ng bipar. Sasabi, mga kami ng ID. Kumuha kami ng ID ng bipar sa pagpangga. Para maging malaya kami. Noong nakakuha kami, mangisda kami sa ibang shoreline. Siya naman ang kalaban namin. Saan na kami talaga may isda? Ang tanong namin sa sarili namin ngayon. Ang sabi ko sa mga anak ko, hinto muna kayo anak. Dahil na kaya ng papa niyo. Dahil ito po, dinadaan ko na lang po sa luha. Dinadaan ko na lang po sa inyo dahil ngayon po kayo bumaba. Ramdam naman ninyo siguro ang kahirapan namin. Dahil pagdating sa mga buyer, maraming huli, kunti ang binta dahil sa utang. Maraming kita, mahal naman yung babayarin. Bigas, kurinti, tubig. Paano na? Pinanganak po kaming mahirap. Sana naman kahit kunting ginawa lang sana po. Maranasan din namin kuminhawa kahit kunti lang.
Ang hiling lang namin po, maparalan namin mga anak namin, masaya na kami. Hindi namin kuntento sa maraming pera. Sana po, ang hiling namin kay mangingisda, tulungan nyo kami. Hindi naman po kami tamad na mangingisda eh. Masipag po kami. Ang ayuda, parang bangid lang yan. Proceed lang sa amin yan. Kinabukasan, wala na. 5,000, 2,000. So, tusit kami mangisda, hindi namin kailangan yan. Kung malaya kaming mangisda sa sarili naming bayan. Sino ba ang tutulong sa amin? Wala po kaming kilala dahil maliit na po kami. Sino tutulong sa amin? Kapag eleksyon, kilala mo kami. Pagdating sa problema, di nyo kami kilala. Paano po? Ito po, diretsahan po. Diretsahan po. Ang sinasabi ko, sasalubin ko po, diretsahan po ako. Huwag po kayong sumama sa amin kaming mangingisda. Dahil sinasabi ko lang po, ang salubin namin kaming mangingisda. Hirap na hirap po kami. Hindi po sapat ang ayuda. Malayang pangingisda lang po ang kailangan namin. Marami pong salamat. Wala, aside from going to fishing, wala ba kayong livelihood program? Especially yung sinabi ni Governor Idane na kung may bagyo, 3 araw, sakit na sa ulo. Totoo po, naging governor po din ako. Naging mayor pa, isang term lang. Ibalik ako sa kongreso. Ngayon, tatanong ko lang po. Kasi kung fisher folk ka lang in all your life, hindi ka naman mabubuhay dun. Especially 6 months tayo bagyo, 6 months hindi. Wala po kayong livelihood, yung grupo ninyo? May tatanong ko lang po. Wala? Imposible po yun. Kasi hindi na gumagana itong microphone eh. Baka pwede palitan ng batteries. Yeah. Ano po yung, mayroon po sir, mayroon. Oh, anong livelihood? Masasagot po ng aming former kapitan sir. Oh, sige. San Bago Miguel... po kayo na kapitan? Bago? Bago po sir, bago. Dati kagawad po kayo? Opo sir, opo. Hindi mo alam na kagawad ka na mayroong livelihood kayo na fisher folk? Meron sir, meron. Oh, ano po yun? San Miguel Corporation po sir, San Miguel Corporation. Yeah, anong San Miguel? San Miguel yung kay Mr. Ramon Ang? Anong Anong livelihood po yun? Ha? About fishing po yan sir, about fishing. Kaya nga, wala nga kasi masama ang panahon. Masama ang panahon. Hindi kayo makapangisda. Hindi kayo makapwede sa laot. So, dito sa lupa, anong ginagawa nyo? Kasi sabi ni Noli, umiyak siya kasi hindi daw makapag-aral. Tapos yung politiko po, lumalabas lang pag tuwing eleksyon. Iko-correct ko lang po yun. Hindi ko alam kung saan politiko yan. Kasi sa akin, tatay ko pa ako, yung anak ko, pinaging politiko rin. Hindi naman kami natatalo. Kasi nandiyan kami, hindi lang yung sinasabi kanina ni Congressman Dan, tsaka ni Congressman Ace, yung Pangulo, si Speaker, hindi politika. Nandiyan kami araw-araw. Nandun din kami araw-araw. Kung ganun yung politiko yung sinasabi mo, huwag mo butuhin. Di ba? Sisisihin mo agad ang politiko. Hindi naman pwede siguro. Kasi kami nga, ang tagal na namin sa politika, pati yung anak ko. Ano? Lahat ng from cradle to grave, inakay po namin sa brand of politics namin sa provinces ng Now, babalik tayo sir. Anong livelihood? Sir, actually sir, nung kapananon po ni former Kapitan Misa, mayroon po kaming ginawang tinapa. Nagtitinapa po kami. Kanya lang po sa kakulangan po ng pundo, hindi po nag-click po yun sir. Pero po sa amin po mangingisda, katulad ko po, pag panahon po ng pangingisda, nag-iipon po kami. Yeah. Para po pagdating po ng bagyo, Yes. kasi sir ang bagyo, 3 araw, 5 araw, wala na po. Oh. Pagkaraan po ng bagyo, doon po kami sigit, doon po kami mangisda. Okay. Ganyan po yung alternatibong ano po namin sa bayan po ng Santa Cruz. Yeah. Yung mga asawa po ninyo, wala pong livelihood? O sila po nagtitinda, yung kita nyo na isda? Yung iba po sir, nagtitinda. Yung iba po, ibinibigay po namin sa mga buyer. Dahil doon po kami umuutang, kung wala po kaming konsumo na ginagamit po namin sa sarili po namin pamalakaya. Now, doon tayo. Sinabi mo buyer. Yung buyer po, hindi yung kasama sa grupo ninyo. Hindi po sir, individual. So, doon kayo nangungutang. Yes sir. 5-6. Hindi ho 5-6 sir. Ano? 6-6. Hindi ho. Oh. Pag bilang mangisda po sir, mangutang po kami doon, halimbawa, hindi po makalaot ng 4 na araw. Oh. Manghiram po kami ng 2,000. Okay. Ganun po yun sir. So, pag sinauli nyo 2,000, walang tubo yun? Wala sir, wala. Ang bait naman nun. Kasi sir, yung isda po namin, doon po namin ibinibigay sa kanila. Kaya nga, pero yung puhunan, hindi walang kita yun? Wala po sir, wala. Ano, talaga? Opo sir. Yung isda lang binabayad? Yung po yung isda na binigay po namin sa kanila, yun lang po yung pinagkakabayaran. Doon po sa binabayaran naming utang. Pero pag marami po kaming huli sir, tatanggalin po nila yon. Awasin po nila, awasin lang 500. Depende po sa mga... Babawasan nga. Opo, babawasan lang sir. Kita nila. Opo. Oo. Kaya minsan, yung grupo ninyo, lugi talaga. Tama po sir. Yung sinasabi na sabi ni Congressman Dan, magkooperatiba kayo. Kayo lang mismo, iba-iba na yung grupo nyo. So, yun ang problema doon. Tama po sir. Lahat naman maski sa akin, kung nalagay ako ng isang kooperatiba na fisher ko, meron din iba, meron din iba. Kaya nagkagulo, hindi pwede mag-isa. Mismo sa kooperatiba, nag-iwalay din yun. Pag may isang kumukuha na ng pera, ginagamit na, wala na talaga. Tama yun po sir, tama. So, yun. Now,
tatanong ko lang po, bakit nawawala na yung isda? Dahil sa mga incheck o dahil sobra-sobra na ang fisher folk nag-overfishing po dito po sa Masinloc or Panatag or yung isa, yung Carborosol. Hindi kaya dahil marami po kayong mangingisda. Opo sir, sa dami po ng mga isda sir, siguro minsan. Kap, sandali. Mukhang hindi na nabibigyan na tumubo yung maliliit na isda. Tama po sir, tama. Hindi po sir. Bakit ma? Kasi sir, ako may lancha po ako. Okay. Ngayon po talaga, humuhuli. Season po ngayon, Okay. 2 buwan na pong humuhuli. Oh. Ang problema lang po namin, sir, hindi po kami makapasok ngayon sa area ng Scarborough. Di ba? Pero humuhuli po. Di ba may batas po tayo? Di ba hanggang 15 nautical miles po tayo? Opo. From the shoreline? Opo. So yung sumusobra na, ibig sabihin yung in-check, pumapasok Opo. Pumapasok. Beyond, yung within 15. Doon po sa mga 80 miles, 70 miles from 15. dito. Hindi po, hindi. Hindi sila pumapasok. Hindi. Outside 15 Opo. nautical miles. Opo. Doon sila pumapasok. Opo. Yun ang pinapabawal nila. Yun po. Yung sa ano po, bandang nasa 110, 120, 130, 140. Nautical Yun na po miles. ang binabawal nila. Binabawal na nila. Yung malapit na po sa Scarborough. Ibig sabihin, yung 15 nautical miles, within 15 nautical miles, halos naubos na po yung isda dyan. Dahil marami po kayo. Di ba? Parang ganun. Kasi, di ba, ibang bansa, pinabawal yung isda, maging isda, 1 buwan, 6 na buwan, kasi pinapatubo po yun. Pero dito sa atin, dahil sa dami doon, kaya pumunta po tayo sa laot. Di ba? Tama po yan, ma'am? Opo, basta bawal po 15. 15, yun po, mga 20 yan. Within 15, after 15, pumapasok po sila. Opo, nasa 80 miles, ganyan. 18 miles. Kaya doon binabawal. Kaya yun ano namin ni Congressman Ace, bakit po ganun? Kasi kayo po, matagal na, ninunod nyo pa, parents kayo, binagbawal na yun. Wala naman sila noon. Diba? So yun ang gusto natin establish. Baka merong secret agreement. Bakit bigla? Tama po yun. Sa amin po sa probinsya, meron pong mga local na nagdadala ng, ano yun, yung ilaw? Yung sinasabi? Super light. Super light at saka yung isa? Yung payaw. Hindi, payaw andyan yun. Yung super light at saka yung isa yung sinabi mo una malaki, yung malalaki. Yung lambat po, lambat. No, yung ilaw din. Super light po. Super light. Opo. Binagbawal po namin yun. Bawal po talaga yun Sa amin. Bawal po. Oo, bawal po yun. Pero sila, ginagamit nila yun. Kasi tinitinang, kasi yun din yung inano namin. Trabaho po ng Coast Guard yun, malalaman namin. Yung Coast Guard and of course, yung BFAR po natin, kasi may mga barko naman po ang mga BFAR po ngayon, lahat po ngayon. Now, sa sinasabi po natin, katulad sinasabi ni Congressman Jay, na totoo po yun, ipapakorek po namin yung BFAR, kasi yung barko nila binibigay, yung parang blue na pump, yung fiberglass, hindi nga balanse, lalagyan po pa ng katig, tapos yung mga makina maliliit. Oo, ganun o yun. Talagang lugi po tayo. Kasi titingnan po natin, ito si Congressman Ortega, kami dito, tsaka si Congressman Ernex ng Manila po, tinitingnan namin, kasi malaki ho talagang budget ng BFAR. Tapos bakit ganun lang? At saka isa pa yun, tinitingnan namin, yung barko na binibigay, tinitingnan namin after sales. Kasi sa China, tinignan ko rin yun yan. Dami akong congressman, naging governor. Tinignan mga fishing vessels nila. Yung gobyerno ho, tutok. Tsaka pag nasira yun, yung gobyerno ho, nandyan. Yun yung diferensya. Dito, hanap tayo ng puhunan. Kung matagal kasi sa bangko bangko tayo, magtagal. Dito tayo mapunta sa nagpapahiram. Sobra naman, 6'6" naman talaga. So, lugi talaga. But anyway, babalik po tayo dyan kasi ikot na naman tayo. Kasi gusto ko matapos. Lahat kami lahat ng magtatanong. At least po, may idea na po ako. Kasi, concerned po ako sa livelihood. Kasi sabi ni Noli na yung ayuda-ayuda, isang araw, totoo naman talaga. Totoo talaga. Yung ayuda, isang araw na, lalo na pag nagpaparaha ka, lahat ng cellphone mo, lalagyan mo ng load, upos talaga yan. Pero, ibang livelihood naman, na kung masira yung bangka nyo, gano'n, na mayroong alternative, na saan kami sa gobyerno makatulong. Whether the local chief executive, the provincial government, of course, sa amin sa national. Ganun. Yun ang tinitingnan namin. Kaya kami bumaba with our speaker, Martin Romualdez, na alamin talaga natin. Kasi nagmamadali rin kami. Kasi 2 taon na si Presidente, 4 na taon na naman. So fast track man lang, maumpisahan lang. That's why, especially this one, from the secret agreement, then, anong hanap buhay when it comes to, bad weather or other circumstances na nasisira po yung hanap buhay po. Thank you po. Babalik po. Second round kami. Thank you, Chairman. Maraming salamat po, Congressman JJ Romualdez. Sunod po ay tatawagan natin, Congressman JJ Romualdo po. Palakpak. For the record, sir, Romualdo po. Yung Romualdez, plural ng Romualdo. Maraming salamat po, Cong JJ Romualdo. Tawagin naman po natin ang representante galing sa City of Manila, Congressman Ernesto Janicio.
Maraming salamat, Mr. Chair. Magandang tanghali po sa ating lahat. Kay si Kuya Noli, yung saludo po ako sa inyo. Gawa ng yung salubin nyo, pinaalam nyo po sa amin. Kaya po kami narito sa ating mga fisher folks at sa inyo po lahat na mangingisda, para makinig po sa inyo. Kaya, pasensya na, Kuya Noli, naantig ako sa sinabi mo Bagamat malayo po kami dun sa Maynila pa ako galing, at naririto po kami para makinig talaga sa inyo. Pero alam po ninyo na yung binanggit ng mga kasama kong kongresista dito, yung BIPAR, isa natin talagang problema. Susolusyonan po namin yan na yung dapat ninyong matanggap, hindi po nila dapat kinukurutan. Hindi, tama na. Sisiyasatin po namin, makakaasa po kayo. Gaya ng sinabi po ni Congressman Dan, na yung mga napag-iwanan na yung pangingisdang gamit natin, gagawin po natin makabago. Dahil may pondo pong binibigay ang pamahalaang nasyonal sa BIPAR. Isa po yun na makakaasa kayo sa amin. Pangalawa po, yung livelihood. Opo, nakakagisnan natin na nangingisda tayo. Tama po, yung ayuda pansamantala. Pero marami pong programa yung pamahalaang nasyonal. Gaya po doon sa amin sa Maynila, may programa po ako na ginagawa namin, ang tawag namin na Hanep Buhay Program. Kung saan binibigyan po kayo ng kabuhayan bukod sa pangingisda. Baka po magawa din natin sa inyong lugar. Pero para lang po malaman ninyo at sa lahat ng mga mangingisda natin, si President BBM po kasama si Speaker Martin, nagsalita na po na ang presensya ng mga barko ng ating bansa pararamihin po dito malapit sa inyo, sa West Philippine Sea. Ito sa aking pananaw, makatutulong po na masolusyonan yung pambubuli ng mga mararamang bansa. Dito po sa atin, alam ko pinagdadaanan ninyo, hindi po madali ang buhay. Mahirap maging mahirap. Doon po sa amin sa Tondo, sa Maynila, mahirap din po ang mga tao doon. Pero wag nila tayong aabusuhin. Dahil lang mahirap, marunong lumaban. Kahit mas mahirap ang bansa natin sa bansang China, tama na. Nakakalungkot, tama na. Mahigpit po ang binitawan ni Pangulong BBM. Dadalhin po ang mga barko ng ating bansa dito sa West Philippine Sea. It is a strong signal. Strong signal hindi lamang sa China, kung hindi sa buong mundo, na we will not cower sa bully. Kasama niyo po kami mga kongresista ninyo. Nakikinig po kami at lalaban po kami para sa inyo at para sa ating bansa. Marami pong salamat at naririto po kami. Maraming salamat po, Congressman Ernesto Dionisio. Ngayon po, galing naman po sa isya ng Surigao del Sur. Atin pong nare-recognize si Congressman Johnny Pimentel. Maraming salamat, Chairman. Una po sa lahat, kami po sa Kongreso nagpapasalamat sa lahat ng opisyalis dito sa Zambales, lalo na po kay Governor Daning, kay Congressman Nick, at saka kay Mayor Lim sa mainit na pagtanggap po ninyo. Meron lang po akong katanungan. Lahat po ng testimonya ninyo, alam na po natin na sa pagkangayon talagang mahirap ang kalagayan ninyo. Meron akong tanong, kailan ho sinimulan ng China itong pagharang sa pangingisda ninyo? Kasi sabi po ninyo, mula pa sa panahon ng Kastila, sa mga Kastila, libre naman po ang pagpunta ninyo doon sa mga Scarborough Shoal, kung saan yung fishing grounds. Kailan po talaga nagsimula, naghigpit? Anong taon po, kung natatandaan po ninyo, nagsimula maghigpit ang China para hindi na kayo mangisda doon sa lugar na pinangisdaan ng inyong ninono? Totoo lang po talaga nung nakakaranasan ko talaga na 2014 po. Dahil sa kakayahan po na lagi po ako nangingisda dyan, ako po talaga ang unang hinalas ng China dyan ng 2014. Pero sa panahon naman nung nangyari na naging presidente si Rodrigo Duterte, kaya muli po kaming nakabalik. Pero sa panahon ngayon po, hindi po namin alam dahil din sa sinasabing gentleman agreement, bigla pong nag-alarma na naman ng China na nung May 14 is nakabaho di Masinloc po kami is talagang pinilit po kaming pauwiin. Kaya ang pag-uumpisa po talaga ng pangharas ng China dyan is 2014. Pero nahinto po nung umupo si President Duterte. Kaya kami pong mga mangingisda na laging nandyan po si Scarborough is nakabalik. Pero sa ngayon lang po ulit na nang haras ulit sila ng mga Pilipinong nangingisda. Kaya ang sa amin lang po,
dahil nandito naman po kayo, dahil sa pinag-iusapan natin na kung anong tulong ang gusto namin maibigay nyo sa amin. Marami na pong salamat na kung ano man po yung ibibigay nyo sa aming livelihood. Pero ang isang gusto lang po namin iparating sa inyo, yung security lang po namin na kung anong seguridad ang dapat naming maano dyan sa paglalakbay namin papunta po sa Scarborough. Na gaya ng sinabi, ngayong June 15, manguhuli sila. Paano naman po kaming talagang laging dyan po nangingisda sa Baho de Masinloc. Yun lang naman po ang gusto namin iparating sa inyo na kung ano ang maibibigay na seguridad para sa aming mga mangisda. Tinatanong ko po ito dahil para malaman ho ninyo, ang rason ho talaga ng itong hearing po natin doon sa resolusyon ng inyong congressman, si Congressman Punghon, kung saan hinihiling niya na imbestigahan yung sinasabing gentleman's agreement. Kasi lumabas po sa TV, itong Chinese ambassador ay nagsalita na may nagkaroon daw ng panahon ni Pangulong Duterte ng gentleman's agreement. Kaya tinanong ko po sa inyo kung kailan talaga nagigpit. Kasi maaaring nagkaroon nga ng gentleman's agreement between the past administration at saka ng Chinese government. Kaya nainganyo o naging agresibo mula nung panahon ni President Duterte dahil nga dito sa gentleman's agreement. Sinasabi ho ninyo 2014, panahon po ni Pinoy yun, but then lately, nakita po natin masyado talagang agresibo sila bago pa man dumating ang administrasyon ni President Marcos. No? So yun po ang tinitignan po nating anggulo. Sa pagkangayon, lahat ng mga resource person po ay nagsasabing wala naman daw po. Pero sa galaw po ng mga Chinese government ngayon, na grabe talaga ang kanilang mga hakbang na ginagawa, nagpapadala ng ilang barko, nagkakaroon ng mga ikangang mga insidente na hindi maganda. So this could be a result ng gentleman's agreement na sinasabi nung Chinese ambassador. Ito pinatunayan din, hindi naman pinatunayan, pero sinuportahan din ni Mr. Harry Roque. Nagsabi din siya na meron ngang gentleman's agreement. Kaya po tayo pumunta rin dito para makita po natin ang inyong sitwasyon. Ngayon, yung sa dumaan na mga taon, okay, starting 2014. So bago po mag-2014, malaya ho kayong nangingisda doon. Opo sir, mula nung, gaya nga ng sinabi ko, mula nung umupo si Presidente Duterte, hanggang sa ngayon nakapangisda kami. Ngayon lang po nangyari muli, nung May 14, ngayon pong taon lang, na nangyari ulit po na nangharas po sila. Ngayon, ang tanong ko po, may nangyari na bang insidente po na may nasaktan na isang mangingisda o isang grupo ninyo? Meron bang mga untoward incident na nangyari na nasaktan po ba ang ating mangingisda? Para sa amin po doon sir, wala naman po talaga kasi kung sa mga water cannon lang naman po naman ang pinapangano sa amin doon. Parang sa aming mga piling na mga isda, basta hindi lang po masirang sasakyan naming pangisdaan. Masaya rin po kami kasi nung nandun ang BIPAR na nagpabigay ng ayuda ng diesel, winawater cannon po kami pero hindi kami nagpatinag ng mga isda. Talagang kinuha talaga namin ng mga ayuda namin para lang makapangisda kami ng maayos doon. Kahit na medyo matagal lang kami, marami po kaming makukuhang diesel na baon para mangisda. Kaya nung time na yun, hindi po namin iniinda ang pag-water cannon ng China. Kaya ang sa ngayon lang po na umaangal po kami dahil sa ngayon, hindi talaga po kami makalapit. Kaya tinatanong po namin sa inyo ngayon kung sa ngayong pong buwan na sinasabing June 15, manguhuli sila. Kami naman pong mga taga-Masinloc na laging nandyan po sa ano, yun lang po naman ang gusto namin tanungin sa inyo kung anong seguridad ang dapat na maibigay sa amin doon na bawagan po malaot. Mapapabot po natin yan, lalo na kay Speaker Romualdez. Kaya nga po nang kami nandito, dahil mapakinggan, alam mo natin yung kalagayan ninyo. Isang tanong ko po, kayo ba ay nakatanggap na po ba? Alam mo natin na hindi nagpabaya si Mayor Lim sa inyo. Alam mo natin na madalas tumulong si Mayor Lim sa inyo. Ang tanong ko po, kayo ba ay nakatanggap na ba ng ayuda galing sa national government natin? Sa ngayon sir, hindi ko po alam kasi lahat po nakatanggap namin na mga tulong sa aming mga Masinloc. Talagang galing po sa LGU Masinloc talaga. Tulad ko po na binigyan ng malaming mayor ng 2 motherboard para pumalaot sa Scarborough. Yun lang po talagang alam namin. Wala po kaming alam na nanggagaling po sa national. Basta ang alam po namin, LGU Masinloc ang laging nakasalalay sa aming mga mangisda dito. Kaya